meron akong mga taong sinadyang saktan, may mga tao akong natapakan. So, ang dami pong lumabas sa Twitter, sa social networking, sa news, ang dami. Pero hindi po ako nagsalita. Kasi, gusto kong pag-aralan ang mga pangyayari. Kaya hindi po ako nagsalita. At gusto kong itig ang sitwasyon nito ng may tamang pag-iisip. Ayokong gamitin ng galit para mag-react. Ayokong gamitin ng pagiging immature para makipaglaban. Gusto kong maging matalino. At kahit matalino po ako, kahit sinasabi ng ibang tao na marunong ako, matalino ako, merong mga taong mas matalino sa akin, mas nakakaunawa, at humingi po ako ng tulong. So tumawag po ako sa tanggapan ng ABS-CBN, tumawag po ako sa mga big bosses. Nakipag-meeting po sa akin si Tita Cory Vidanes. Pinatawag po nila ako. At sinabi itong issue, itong kumakalat na issue ngayon. Ito po ay tungkol kay Miss Jessica Soho at sa sinasabi nilang jokes ko about rape victims. Na meron daw ako mga jokes about rape victims. Tinanong nila ako, ano bang take mo dito? Anong gusto mong gawin? Sinabi ko po sa kanila, sa mga big bosses, na hindi ko naman po kinakailangan i-justify ang joke ko o bigyan ko ng magandang katwiran ang joke ko. Ang joke ay depende sa tao kung paano mo tatanggapin ang joke. Hindi lahat ng joke ay matatanggap lahat ng tao. At walang kahit isang joke na pinagtawanan ng lahat. Lahat ng joke may taong tatawa. At lahat ng joke may taong hindi magiging pabor sa joke na ito. Ngayon, sinasabi ko na po na sinasadya man o hindi sinasadya, may na-offend akong tao. Alam ko sa sarili ko yun at tinatanggap ko. Maaaring na-offend ko nga si Miss Jessica Soho. Bukod kay Miss Jessica Soho, marami pa akong naging karakter sa mga jokes ko. Nabanggit ko rin po ang pangalan ni Miss Chris Aquino, ni Mr. Boy Abunda, ni Mr. Kim Atienza, Mr. Gas Abelgas, Miss Pia Hontiveros, Miss Nancy Binay, Miss Grace po, at marami pang iba. Pero sa pagkakataong to, sigurado ako na na-offend si Miss Jessica Soho at sinabi niyang na-offend siya. So sabi ko, tatanggapin ko yun na naka-offend ako ng tao. At kung naka-offend ka ng tao, tanggapin mo ang pagkakamali mo. At paano mo ba ito matatanggap kung naka-offend ka at nagkamali ka? Hindi ko makakalimutan isa sa mga pinakasimpleng na ituro sa akin ng mga magulang ko. Sinasadya mo man o hindi mo sinasadya, pag nakasakit ka, humingi ka ng patawad at paumanhin. Lumaki na po ng lumaki ang isyong ito. Marami na silang sinabi na kung anong sinabi ko at may mga naganap dun sa concert na yun, hindi na ako makikipagtalo. Kasi kung makikipagtalo ko, hahaba lang ng hahaba. Ang salita ko magiging laban sa salita nila, ang salita nila magiging laban sa salita ko. At hindi lang naman kami ang naglalaban-laban. Lahat na ng tao nagsalita na at nagbigay na ng opinyon. Itigil na natin to. Itigil na natin yung pagbibigay ng opinyon, lalo't lalo pa kung hindi nyo naman talaga alam ang nangyari at hindi kayo nakapanood kasi magiging magulo lang ang mundo. So para po sa akin, tinanong ng management, anong gusto mong gawin? Gusto ko pong mag-apologize kay Miss Jessica Soho. Pwede ako mag-apologize sa Twitter. Pwede ako mag-apologize sa Facebook. Pwede ako magpa-interview kung saan-saan. Pwede kong gamitin ang programang ito, ang Showtime, para mag-apologize. Pero sabi ko, sa akin naman nagsimula at may binitawan akong biro na naka-offend dun sa tao. Kung hihingi ako ng paumanhin, mas sincero at mas mararamdaman niya ang sinseridad ko pag sinabi ko sa kanya ng personal. Kaya tinanong ulit ako ni Tita Cory, anong gusto mong gawin? Gusto ko pong gawing personal ang paghingi ko ng kapatawaran at ng paumanhin. Gusto ko pong makausap si Miss Jessica Soho. Kaya ang sabi ng management, kung sa palagay mo yan ang tama at sa palagay din naman namin yan ang tama, humingi ka ng paumanhin ng personal, tawagan mo si Miss Jessica Soho. Buong puso ko pong gustong humingi ng tawad. As much as possible, ayokong gawing pang publiko ito. Kasi ang plastic, kung gusto mong humingi ng tawad, dun ka dumiretso sa tao. Kung may gusto kong iparating dun sa tao, diretsuhin mo yung tao, huwag mong iparating sa kung saan-saan. Kaya tinawagan ko po, karaka-raka, kanina, si Miss Jessica Soho.
Nag-ring ang phone. May tumanggap sa tawag ko. Sa boses pa lang, alam ko lang si Miss Jessica Soho. Kaya sabi ko, "Good morning po, magandang umaga po. Pwede ko po bang makausap si Miss Jessica Soho?" At sumagot, sabi niya, "Sino ito? Para saan ito?" Sabi ko, "Ay, ako po si Vice Ganda." Tapos sabi niya, "Si Jessica Soho ito. Pasensya ka na kasi hindi maganda ang timpla ko ngayong araw na ito." Kaya sabi ko naman, okay po. So is it okay if I just call you later or tomorrow or some other day?" Ang sabi niya, "I don't think so." So sa pakiwari ko, maaaring nasasaktan pa siya. Nasasaktan pa siya, nagagalit pa siya, hindi pa siya tapos doon. Hindi niya pa ako kayang patawarin. Kaya hindi ko nasabi kung anong gusto kong sabihin. At nung sinabi niyo po, Miss Jessica Soho, na you don't think na gusto niyo akong makausap maybe tomorrow or some other day or later, kaya ngayon ko na lang po gagawin pang publiko ito para makarating po sa inyo. Ako po talaga ay humihingi ng paumanhin. Humihingi po ako ng paumanhin. Opo, yun po ay isang biro na maaaring sa inyo ay hindi magandang biro. At kung hindi po magandang biro yun at nasaktan ko po kayo talaga, humihingi ako ng paumanhin, patawad po. At ipinapangako po sa inyo, hindi na kayo magiging kasama kailanman sa anumang tema ng pagtatanghal ko. Yun lang po ang nararamdaman ko at naiisip kong tama kong gawin para makabawi ako kung nasaktan ko po kayo. Yun lang po, humihingi po ako ng kapatawaran. Kung di niyo po ako kayang patawarin sa ngayon, sana po balang araw mapatawad niyo po ako dahil inuulit ko po, yun po ay isang biro lamang. Katulad po ng sinabi ko bago pa magsimula ang konsyerto ko na lahat ng mangyayari doon ay biro lamang. Tungkol naman po doon sa issue ng rape, na ginawa ko raw katatawanan ng rape nung gabing yun. Lahat po na nakapanood nung gabing yun na nasa konsyerto, umuwi ng bahay nila na walang naalalang ginawa kong katatawanan ng rape. Pero hindi ko na ulit i-justify kung anong ginawa ko, kung anong ginawa kong tama o kung anong ginawa kong mali. Hindi ko na po i-justify. Gusto ko lang pong klaruhin sa lahat na hindi ko po kailanman gugustuhin kutyain ang sinumang rape victim. Wala ako pong intensyong masama na pagtawanan ang mga rape victims. Alam ko pong seryoso ang issue tungkol sa rape. Kaya hindi ko po ginawang seryoso na pagtawanan ang rape victims. Wala po akong intensyong masama. Gayon pa man, kung meron pong nasaktan, humihingi po ako ng paumanhin. At sa mga lahat po ng nakisali na sa isang maliit na issue nito na pinalaki na nagmukhang national issue na nagsimula sa isang simpleng biro. Kung hindi niyo po nagugustuhan ang pagpapatawa ko, paumanhin po sa inyo. Kung hindi niyo po ako nauunawaan, paumanhin po ako sa inyo. Sa mga nakaunawa ng mahusay sa mga biro ko, maraming salamat. Ako po ay tao. Mukha lang po akong kabayo. Hindi po ako perpektong komedyante. Alam ko po sa sarili ko, nakasisiguro ko na hindi lahat ng jokes ko ay nakakatawa. At wala naman pong komedyante na lahat ng joke ay nakakatawa. Merong isang taong tatayo at magsasabing hindi naman ako natawa. Depende yan sa kung paano mo tatanggapin. Gayon pa man, sa lahat po ng nasaktan ko, buong puso, mula sa puso ko, sinasampit ng dila ko at lumalabas sa bibig ko ngayon. Hindi lang basta idinidikta ng ibang tao at ng utak